Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 961. Bagamat mahina ang boses ng mga tao habang nag-uusap sila, naririnig pa rin ni Severin ang kanilang pag-uusap pagkapasok niya sa pinto. Hindi niya maiwasang mapangiti habang inaakay si Dayan at ang iba pa upang humanap ng mauupuan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na maririnig din ni Satchel ang parehong usapan. Malakas na announcement kaagad ni Satchel para ipakilala sa lahat si Severin. Maaari ko bang makuha ang inyong pansin, mangyaring? Sigurado akong lahat kayo ay interesado sa pagkakakilanlan ng bagong hinirang na pinuno ng South County Mansion, kaya hayaan niyo akong ipakilala siya sa inyo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Severin nang umiti ng nakakaloko, at pagkatapos ay nagsimula ang kanyang pagpapakilala. Tama, ang lalaking ito na narito ay si Mr. Severin, ang gobernador ng South County. Tulad ng masasabi nyo, siya ay isang bata at promising na individual na nasa 20s pa lamang. Binanggit niya na ito ang unang beses niyang dumalo sa kaarawan ng mga gobernador ng lalawigan, at ang regalo na balak niyang ibigay sa gobernador ng lalawigan ay isa raw sa magpapalaki sa mata ng lahat. Ikaw. Ilang beses na kumibat ang mga labi ni Felicia nang marinig iyon, at naikuyong niya ang kanyang mga kamao dahil masasabi niyang may lihim na motibo si Satchel para gawin iyon, at ang layunin niya ay itulak siya sa spotlight upang siya ay masuri ng publiko. Gayunpaman, alam ni Felicia na hindi matalino kung lalabas siya at sisikaping maliitin ang dapat na regalo. Kung tutuusin, iyon ay magmumukha sa kanya na parang hindi siya nagbigay ng sapat na konsiderasyon sa handaan. Para sa isang sandali, hindi niya alam kung paano pa sinungalingan siya. Oh, ganun ba? Gusto kong malaman kung anong uri ng kayamanan ang inihanda ng gobernador ng South County para sa gobernador ng lalawigan sa pagkakataong ito. Lumapit ang isang lalaki na nasa edad 50 at nagsalita. Agad na lumapit si Regan kay Severin at ipinakilala ang lalaki sa kanya. Sir, ito ang gobernador ng North County, si Timon Lovren. Ang gobernador ng North County. Ikinagagalak kitang makilala. Napaka-aliwalas ng ekspresyon ni Severin, at ngumiti lang siya kay Timon bago tumango ng magalang. Nagbibiro lang si Mr. Satchel. Sigurado akong alam ng lahat na hindi ako naging sikat na tao, at hindi ako nagkaroon ng anumang oras upang magkamal ng anumang kayamanan sa panahon na ako ay naging gobernador ng county. Isang malaking karangalan na ang maimbitahan sa ika-60 kaarawan ng gobernador ng lalawigan. Marahas na umawang ang bibig ni Satchel, at kailangan niyang aminin na sapat na matalino si Severin para gamitin ang kanyang mga pangungusap at makawala sa isang mahirap na sitwasyon. Hehe, mahinhin ka lang, Mr. Severin. Tumawa si Timon, at sinabing, kailangang mayroong isang bagay tungkol sa iyo na namumukod tangi kung maaari kang maging gobernador ng isa sa 4 na pangunahing mga county sa lalawigan ng Skystream. Hindi mo kailangang maging sobrang humble. Kailangan lang nating magsumikap at magsikap na magbigay ng kontribusyon sa Skystream Province, upang sila ang maging pinakamahusay sa lahat ng 9 na lalawigan. Hindi inaasahan ni Severin na magiging ganoon din ka-smooth talker si Timon. Bagamat sa simula ay parang pinarurusahan ni Timon si Severin, nang maglaon ay ginamit niya ang kanyang mga salita ng dalubhasa na parabang sinasabi kay Severin na ang lahat ay nasa iisang bangka. Sa ganoong paraan, hindi masasakta ni Timon ang sinuman sa pananalitang iyon. Nakangiting tumango si Severin at sinabing, buong puso akong sumasang-ayon, Mr. Timon. Kailangan nating magtrabaho ng sama-sama sa hinaharap. Gayunpaman, ikaw at ang iba pang mga gobernador ng county ay aking mga nakatatanda, kaya marami pa akong dapat matutunan mula sa iyo. Haha, masyado kang mabait. Masyadong mabait. Tumawa si Timon. Mukhang natuwa siya nang marinig ang pambabala ni Severin. Samantalang si Satchel naman ay may pangit na ekspresyon sa mukha. Sa kabila ng unang pagnanais na ilagay si Severin sa ilalim ng pampublikong pagsisiyasat, nagawa ni Severin na ibalik ang sitwasyon ng may mahusay na pagsasalita at matagumpay na palakasin ang kanyang relasyon kay Timon. Sa pagtataka ng lahat, isang matandang lalaki ang lumabas na nakangiti at nagsabi, pareho kayong tama.
Bilang ang 4 na county governor sa ilalim ng Skystream Province, dapat lagi tayong tumulong sa bawat isa sa tuwing makakaranas tayo ng anumang problema. Hindi natin dapat tularan ng mga may kadudad ang karakter na gustong palihim na naglalaro sa likod ng mga ito. Naunawaan ni Severin ang pagkakaroon ng mas malalim na kahulugan sa likod ng kanyang mga salita, at agad siyang tumanggo sa tao habang mapagkumbaba na nagtatanong, "Maaari ko bang tanungin kung sino ka?" Nagmamadaling ipinaliwanag ni Regan, ito ang gobernador ng West County, si Fanzo Shanahan. Agad na sabi ni Severin, "Mr. Fanzo, natutuwa akong makipagkilala sa iyo ngayon." Napatingin tuloy si Severin sa mga binti ni Fanzo at hindi niya maiwasang mapasimangot. Anong nangyari sa paa mo? Kinailangan ni Fanzo na maglakad sa tulong ng isang tungkod, kaya medyo malinaw na may ilang mga problema sa kanyang binti. Napaka-conscious niya tungkol dito dahil kailangan niyang maglakad ng pili sa halos lahat ng oras. Nang ilabas ni Severin ang isyu sa kanyang paa sa harap ng napakaraming tao, agad na nawala ang ngiti sa kanyang mukha at lumubog kaagad ang kanyang ekspresyon. "Hehe, kailangan mo bang buksan ang lata ng uod? Sinasadya mo bang gawing masama si Mr. Fanzo?" Nang magkaroon ng pagkakataong magdulot ng kaguluhan, agad na sinamantala ni Draven ang pagkakataon at inakusahan si Severin. Napaawang ng ilang beses ang bibig ni Fanzo, pero alang-alang sa kanyang dignidad, pinilit niyang ngumiti at sinabing, "Hehe, don't worry about it. Ang bali na ito ay naroon na sa loob ng maraming taon, at alam ng lahat ang tungkol dito. There's no need to get worked out about it." Ngumiti si Severin at magalang na sinabi, "I have no ulterior motives for asking you that, Mr. Fanzo. Gusto ko lang malaman kung paano ito nangyari. Nagkaroon ako ng karanasan sa medisina, kaya baka makatulong ako sa iyo na gamutin ito." Isang kislap ng liwanag ang sumilay sa mga mata ni Fanzo nang marinig niya yun, ngunit agad ding nawala ang kinang na iyon. Ngumiti siya ng alanganin. "Salamat sa iyong kabaitan, Mr. Severin, ngunit ang pili na ito ay kasama ko sa mahabang panahon. Nagpagamot na ako sa hindi mabilang na mga doktor noong nakaraan, at dinala ako ng aking anak na babae sa malalayong lupain para lamang magpagamot din. Walang gumana, sa kasamaang palad, at tinanggap ko na kailangan kong mabuhay kasama ito sa natitirang bahagi ng aking buhay." Ang kanyang kaakit-akit, nasa katanghaliang gulang na anak na babae na si Maylene na nakatayo sa tabi niya ay napangiti at sinabi kay Severin, "Pinahahalagahan namin ang iyong kabaitan, Mr. Severin, ngunit ang pili na ito ay napakahirap pakitunguhan." Siya ay nakipagsapalaran sa isang mapanganib na lugar upang manghuli ng kayamanan noong siya ay bata pa at nauwi sa pagkalason. Sinira ng lason ang mga ugat sa kanyang kanang tuhod, at dahil napakatagal na nito, maging ang buong tissue ay meron na ngayon na medyo necrotic. Marami sa mga nag-aangking miracle doctors ay napapailing na lang kapag nakita nila ang kanyang sitwasyon. Nang matapos makinig si Severin sa paliwanag, ngumiti siya at sinabing, "I see. Naniniwala ako na maaari kong subukan ang paggamit ng ilang mga pilak na karayom upang pasiglahin ang mga nerve ending. May alam din akong low-grade na alchemical pill na magiging napaka-epektibo sa pagtulong sa iyo na muling buuin ang nasirang bone tissue. Kung gagamitin natin ang parehong mga diskarte, magkakaroon ka ng kumpletong paggaling sa loob ng halos 5 araw. 5 araw, isang kumpletong pagbawi." Nagpalitan ng tingin sina Maylene at Fanzo, iniisip kung tama ba ang kanilang narinig. After her initial bewilderment, napansin ni Maylene na parang nagsasabi ng totoo si Severin, so she asked him tentatively, "You're not kidding, are you, Mr. Severin? Mapapagaling mo ba ang tatay ko?" Ngumiti si Severin at sinabi, "Kamukha ko ba ang uri ng tao na magbibiro tungkol sa ganoong bagay, lalo na sa presensya ng napakaraming mayor, gobernador ng county, at patriarch ng mga maharlikang pamilya na nanunood? Hindi ko ba ikakahiya ang sarili ko sa ganitong sitwasyon kung gagawin ko iyon?" Matapos marinig ang sinabi ni Severin, hindi na napigilan ni Fanzo at sinabi sa nanginginig na boses, "Totoo ba iyon, Mr. Severin? Mapapagaling mo ba talaga ako?" Ngumiti si Severin at sinabing, "Siyempre. Maaari kitang bigyan ng dry needling treatment ngayon at pinuhin para sa iyo ang 2 sa mga tableta na nabanggit ko kanina. Hindi ito magtatagal ng maraming oras.
Marahil ang pinakamahusay na huwag maglagay ng labis na pag-asa dito, kung hindi, itatakda lamang ng lungkot ang ating sarili para sa mas malaking pagkabigo. Naisip ni Maylin ang alok nito at ngumiti ng pilit bago pinaalalahanan ang ama. May mapait na ngiti si Fanzo habang sinasabing, tama ka. Marami sa mga doktor na nakilala ko noon ang unang nagsabi na kaya nila akong pagalingin, ngunit sa huli, nauwi sa wala ang lahat kahit na gumastos ako ng maraming pera. Matapos marinig iyon, sinabi ni Walbert mula sa gilid, Mr. Fanzo, Sir, sa tingin ko pinakamabuti na huwag kang maniwala sa mga ganoong pag-aangkin. Hindi mo malalaman kung magkakaroon ng anumang mga epekto kung ang kanyang paggamot ay hindi makapagpapagaling sa iyo. Ngumiti ng pilit si Fanzo at sinabing, okay lang. Curious din ako kung ano ang kaya niyang gawin. Ako ay pinanatili ang aking mga inaasahan na mababa at ipagpalagay na lamang na ang paggamot ay magiging walang saysay. Gayunpaman, nakangiting sinabi ni Severin, mabuti pa ang magkaroon ng mas mataas na inaasahan, Mr. Fanzo, dahil kapag binigyan kita ng dry needling treatment at hayaan kang uminom ng isa sa mga tableta na nabanggit ko, magsisimula kang makaramdam ng isang malinaw na pagbabago sa iyong binti sa loob ng 10 minuto o higit pa. Hindi ito gagaling kaagad, at kailangan mong dumaan sa 4 na session bago ka tuluyang makarecover. Dahil sa paniniwala ni Severin, nasasabik si Maylin sa sinabi niyang, ganyan ka ba ka-confident, Mr. Severin? Mapapagaling mo ba talaga ang tatay ko? Ngumiti si Severin at sinabing, syempre, kapareho mo ang apelyido ng asawa ko, kaya masasabi kong malayong pamilya mo siya. Hindi ko na kailangang magsinungaling sa pamilya, ngayon di ba? Asawa ko ito, si Diane Shanahan. Matapos marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Maylin at nakangiting sinabi, wow, it's already a huge coincidence that we share the same surname, and it's even amazing that our names almost seems to rhyme. Ang pangalan ko ay Maylin. Nang marinig yun ni Megan, ngumiti siya at sinabing, talaga. Kapatid niya ako, at ang pangalan ko ay Megan, at hindi ko akalain na ang ating mga pangalan ay magiging magkatulad na ang mga hindi nakarinig ng mabuti ay mali ang pagkarinig nito. Hindi ko rin inaasahan yun. Kailangan nating magpalitan ng contact information mamaya, Megan, kaya kitang ipasyal bukas din, dahil medyo pamilyar ako sa lugar. Excited na sabi ni Maylin. Matapos marinig iyon, sumimangot si Megan at sinabing, pero, kailangan na naming bumalik sa South Link City bukas. Ngumiti ng pilit si Severin at sinabing, may pagbabago ng mga plano. Kailangang ipagpaliban ang aking pagbabalik ng ilang araw dahil kailangan kong bigyan ng dry needling treatment si Mr. Fanzo. Bukod sa ngayon, may mga araw pa bago maisip na natapos na ang paggamot. Yay! Ang galing! Kailangan kong mag-enjoy ng kaunti at maglaro sa loob ng ilang araw. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Megan at napuno siya ng saya. Nasa iyo ang aking pasasalamat, Mr. Severin, at sinasabi ko ito hindi alintana kung magtatagumpay ka man o hindi sa bagay na ito. Ang importante sa mahabang panahon na naramdaman ko ang isang tunay na kislap ng pag-asa. Sa kabila ng nakakumbinsi na pahayag ni Severin, hindi nang ahas si Fanzo na maglagay ng labis na pag-asa kay Severin dahil sa takot na baka madismaya ito. Nambobola mo ako, umupo na tayo doon. May gagawin akong dry needling sa iyo pansamantala. Bahagyang ngumiti si Severin, at naglakad papunta sa sofa, at sinenyasan si Fanzo na maupo. Pagkaupo ni Fanzo ay naglabas si Severin ng isang maliit na kahon ng ikanaway ang palad. Pagkatapos, ibinulong niya ang mga paa ng pantalon ni Fanzo at sinuri ang kalagayan ng lalaki. Nang matapos ang pagsusuri, binuksan niya ang kahon, at kumuha ng pilak na karayom, at ipinasok ito sa isang punto sa mga binti ni Fanzo. Maraming tao ang na-curious matapos makita kung ano ang nangyayari. Dahil karamihan sa kanila ay wala nang magandang gawin sa sandaling ito, nagpasya silang panoorin at tingnan kung talagang may kakayahan si Severin na pagalingin ang mga binti ng isang lalaki na lumakad ng pili sa loob ng halos 10 taon. Sa malayo, sina Crone at Satchel ay nagpalitan ng tingin at nagkaroon ng sobrang pangit na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang una nilang intensyon ay ipahiya si Severin hanggang sa puntong mababa ang tingin sa kanya ng ibang tao. Hindi kailanman sumagi sa kanilang isipan na ang resulta ay ganap na kabaligtaran,
kung saan si Severin ay naging mas malapit sa mga gobernador ng Hilaga at kanlurang mga county. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, dinala ni Crone si Satchel sa isang sulok at sinabi sa kanya, "Ano ang dapat nating gawin, Mr. Satchel?" Kakailanganin ni Severin ng ilang araw para gamutin si Mr. Fanzo, kaya ibig sabihin ay hindi pa ganap na makaka-recover si Fanzo kung papatayin siya ng 2 disipulo mula sa Stormy Moon sect noon. Saglit na nag-isip si Satchel at nakakunot ang noo niyang sinabi, "Nag-aalala ka ba na baka hindi matuwa si Mr. Fanzo kapag nalaman niya kung bakit pinatay si Severin?" Tumango si Crone, "Oo, marahil ay maaari nating ipagpaliban ang pagpatay sa kanya kung kaya niyang pagalingin ang paa ni Fanzo." Nag-isip sandali si Satchel, na tumawa ng masama, at sinabing, "Masyado kang nag-aalala, hindi ba ang mga papatay sa kanya? It's the Stormy Moon sect singers, kung nakuha mo ang ibig kong sabihin. Hindi namin kailanman naisip na maghiganti, at siya ang pumatay sa 4 sa mga disipulo ng Stormy Moon sects, kaya naman nagpa siya ang 2 elite na disipulo na may mataas na kakayahan na patayin siya. Wala itong kinalaman sa amin, naintindihan mo ba?" Pagkasabi nun ay luminggalinga muna si Satchel bago bumulong, "Tsaka wala namang kinalaman sa atin kung kaya ni Severin ang paa ni Fanzo o hindi. Kami ang mga puwersa ng Skystream City ay nasa ilalim ng jurisdiction ng mansyon ng probinsya, at sa makatuwid kami ay nasa ilalim ng sentral na sistemang administratibo. Sa anong batayan sasagutin ni Fanzo ang bagay na ito sa atin kung ang Stormy Moon sect ang pumatay kay Severin?" Tinampol ni Crone ang noo niya at tumawa, "Haha, tama ka. Ito ay walang kinalaman sa atin. Kami ay natutuwa na makita siyang namatay, ngunit hindi nasangkot sa kanyang kamatayan sa anumang paraan. Natutuwa akong nakuha mo ang aking ibig sabihin." Tumango si Satchel. Sa kanyang pagkamausisa, naglakad siya patungo kay Severin sa karamihan. Sa sandaling iyon, inilagay na ni Severin ang kanyang mga pilak na karayom. "Ramdam ko ang pag-init ng mga binti ko ngayon," sabi ni Fanzo. Tumango si Severin bago nagpaliwanag, "Ang susunod na hakbang ay ang pagpipino ko ng tableta para sa iyo. Nagkataon na nasa akin ang lahat ng sangkap para sa tabletang iyon, at dahil mayroon tayong natitirang oras, pipinuhin ko ito ngayon sa harap mo." Pagkatapos, ginawa ni Severin ang alchemy furnace gamit ang isang alon ng kanyang palad. Kabanata 965. Hindi masama. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng pagkakataong masaksihan ng isang demonstrasyon ng alchemy dito. Ang maswerteng araw natin ngayon. Ang ilan sa mga mayor na hindi pa nakakita ng alchemy ay naintriga nang makita nila ang eksenang iyon. Napangiti din ng mga alchemist ng ilang pamilya na dumalo sa birthday banquet, at sinabi ng isa sa kanila, "Ang isang tableta na nakakapagpagaling ng mga sakit ay malamang na hindi masyadong mataas sa mga tuntunin ng kanilang grado. Malamang na isa ito sa mga lower grade na tableta." Si Raikon, gayunpaman, ay gumawa ng isang biglaang pagmamasid at ang kanyang mga mata ay agad na lumiwanag. "Iyan ba ay isang espiritual na kasangkapan sa unang baitang? Kung hindi ako dinadaya ng aking mga mata, ang iyong alchemy furnace ay isang espiritual na kasangkapan." "Ano? Ito ay isang espiritual na kasangkapan?" Ilang alchemist ang napabuntong hininga nang marinig iyon. Kahit na ang alchemy furnace na ginamit ni Raikon ay isa lamang sa 9 na baitang na mystical tool, at ito ay itinuturing na mas mahusay kaysa sa karamihan. Kahit na ang espiritual na kasangkapan na ginamit ni Severin ay isang grado lamang na mas mataas kaysa kay Raikon's, ito ay mas mahusay pa rin kaysa sa mystical tool na pag-aari ni Raikon. Higit sa lahat, may malaking agwat sa pagitan ng mga espiritual na kasangkapan at mystical na mga kasangkapan, at ang pagkakaiba sa pagitan ng mga ito ay sadyang walang kapantay. Tumango si Severin, "Tama ka. Ito ay isang espiritual na kasangkapan, ngunit ito ay isa lamang sa unang baitang." Nainggit ang lahat, at medyo nagalit sila na maliitin niya ang kahalagahan ng gayong kasangkapan. "Hindi ka madalas makakita ng mga spiritual alchemy furnaces." Ngumiti si Raikon, pero medyo nakaramdam din siya ng selos. Madalas niyang naramdaman na ang mga kasanayan sa alchemy ni Severin ay mas mababa sa kanyang pamantayan, ngunit ang alchemy furnace na ginamit ni Severin ay mas mataas na grado kaysa sa kanya. Iyon ay talagang kalapastanganan sa kanyang opinyon.
Gayunpaman, hindi nagtagal ay napalitan ng kasiyahang iyon ang kanyang pagkabigo nang maalala niyang malapit nang mapatay si Severin matapos ang handaan. Dahil medyo mataas ang nakamit ni Severin at siya rin ang gobernador ng South County, tiyak na aalisin ng mandirigmang emperador na sina Meldrick at Sofia ang storage ring ni Severin pagkatapos siyang patayin. Wala ni isa sa kanila ang magkakaroon ng anumang gamit para sa alchemy furnace, kaya naniwala siya na makukuha niya ito mula sa kanila kung purihin niya sila o palitan ng ilang mahahalagang bagay tulad ng second grade na mga tableta. Hindi napigilan ni Raikkonen ang labis na kasiyahan ng maisip iyon. Naglabas na si Severin ng 2 hanay ng mga materyales at sinimulang painitan ang alchemy furnace. Sa lalong madaling panahon napansin ng lahat na si Severin ay naghagis ng isang duplicate ng bawat materyal sa furnace. Isang alchemist na nagmamasid sa kanya sa buong proseso ay namangha nang makita iyon. Bagamat ang pil na pinipino niya ay isang lower grade pil, ang lakas ng kanyang pag-iisip ay tiyak na kahanga-hanga kung mapapadalisay niya ang dalawa sa mga ito ng sabay. Ang isa pang second grade low rank alchemist ay ngumiti at nagsabi, "Maraming tao ang napakahusay sa pagpino ng mga low rank na tableta, na hindi naman nakakagulat lalo na pagdating sa ilang uri ng mga tableta. Ang paulit-ulit na pagpipino ay natural na magpapataas ng kasanayan sa mga ito." Tumanggo naman ang ibang mga alchemist bilang pagsang-ayon matapos marinig iyon. Gayunpaman, may isa pang biglaang naisip si Raikkonen. Bagamat tama ang sinabi ng alchemist na ang paulit-ulit na pagpipino ay nagpapataas ng kasanayan at pamamaraan ng isang tao, nakalimutan nila ang isang mahalagang aspeto katulad ng kay Severin. Pinipino ang isang tableta na maaaring mapabuti ang pagkamit ng isang tao, ngunit isang mababang antas na tableta sa unang baitang na maaaring magpagaling ng isang sakit ng isang tao. Ang gayong mga tableta ay hindi masyadong madalas na ginagamit, kaya hindi maaaring pinino ito ni Severin ng maraming beses. Maaari pa ring bigyang katwiran ng isang tao ang sitwasyon kung ang mga tableta ni Severin ay napino sa tulong ng pagkamit, dahil ito ay maliwanag na maaaring siya ay nagpino na ng mga hindi mabilang na beses. Gayunpaman, pinipino ni Severin ang isang tableta na maaaring magpagaling ng mga sakit, partikular na ang isa na tumulong sa problema ng binti. Walang lohikal na dahilan kung bakit sanayin ng isang tao ang kanilang pamamaraan sa pamamagitan ng pagpino sa mga tabletang iyon, dahil iyon ay isang ganap na pag-aaksaya lamang ng mga materyales ang ginawa niya. Sa gayon, mahihinuha na ang antas ng alchemy ni Severin ay tiyak na mas mataas kaysa sa isang alchemist na may mababang ranggo sa unang baitang, marahil ay mas mataas pa kaysa sa isang alchemist sa katamtamang ranggo ng unang baitang. Tinansya niya na si Severin ay kahit isang first-grade high-rank alchemist, dahil si Severin ay maaari pa ring magpakita ng kahusayan sa pagpino ng isang hindi pamilyar na tableta. Ang kanyang karunungan sa apoy ay talagang hindi kapani-paniwala. Pagkatapos ng karagdagang pagmamasid, maging si Raikkonen, na ang mga kasanayan sa alchemy ay ang pinakamataas sa bawat iba pang alchemist doon ay humanga kay Severins na mga teknik. May pakiramdam siya na mas mataas pa ang antas ng alchemy ni Severin kaysa sa kanya. "Bumangon ka." Sa sandaling ito, nag-utos si Severin at gumamit ng telekinesis upang elevitate ang maliit na tableta sa harap niya. Nagtagumpay siya sa isang pagsubok lang. Napasigaw ang isang tao sa pagkasindek matapos makita ang nangyari. Para silang mga elite quality na tableta. Namangha ang isang first grade na medium rank na alchemist matapos tingnang mabuti. "Tama ka, makikita mong may mga pattern dito, at ang 6 na linya nito." Hindi na nakatiis ang second grade low rank alchemist noon at nagpas siyang humakbang na lang at titigan ng mabuti ang 2 tableta. Tapos sabi niya, "Sok. Well, pareho silang mga elite quality na tableta, at pareho silang may 6 na linya." Imposible. Natigilan si Raikkonen sa kinauupuan at bakas sa mga mata niya ang hindi makapaniwala. Alam niya at ng lahat na ang kalidad ng mga tableta ay nahahati sa mababa, katamtaman, superior, at elite. Ang pangunahing dahilan kung sila ay mga elite quality na tableta ay kung mayroong mga pattern sa mga tableta o wala. Ang pagkakaroon ng isang pattern ay nagpakita na mayroong kakaunti, kung mayroon man, mga dumi sa tableta. Ang nilalamang enerhiya sa loob ay napakadalisay.
Ito ay kapag ang enerhiya ay sapat na dalisay na ang mga pattern ng tableta ay lilito. Para sa mga tabletang may mababang ranggo sa unang baitang, maaaring paminsan-minsang pinuhin ng sinumang alchemist na may katamtamang ranggo sa ikalawang baitang ang mga tableta na may mataas na kalidad. Gayunpaman, kadalasan ay may isang pattern lamang sa mga tableta. Kung sila ay mapalad, pagkatapos ay marahil ay mayroong dalawang linya na mga tableta. Samantala, si Severin sa kabila ng pagpino ng dalawang hanay ng mga materyales sa parehong oras ay nagawa pa ring pinuhin ang dalawang elite quality na tableta, at parehong 6 na linya rin ang dalawa. Wala nang anumang pagdududa na ang antas ng alchemy ni Severin ay sapat na mataas upang ganap na malampasan si Raikkonen. Masyado siyang malakas. Maging si Draven at ang iba pa ay nabigla. Pagkatapos ng lahat, kahit na hindi nila alam ang tungkol sa alchemy, nasabi pa rin nila ang kalidad ng isang tableta. Madalas na ipinakita ni Raikkonen ang kanyang pinakamahusay na mga tableta sa kanila. Kaya naman naiintindihan nilang nabigla sila nang makita nila ang 6 na linya sa tableta. Ang lahat ay salamat sa swerte. Awkward nang umiti si Severin. Masyado siyang nakafocus noong pinipino niya ang tableta kanina, at iisa lang ang nasa isip niya sa pagpino ng mga tableta sa isang estado na magpapahintulot na magamit ito sa abot ng kanyang kakayahan. Sa kanyang opinyon, kung ito ay pagsasanay o pagpino ng mga tableta, ang bawat solong sesyon ng pagpino ay kailangang seryosong harapin. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Severin na ang kanyang tagumpay ay magdudulot ng gayong sensasyon. Siya ay hindi kapani-paniwalang malakas. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng 6 na linyang tableta sa buong buhay ko. Excited na sabi ng isang matandang lalaki. Oo, ito ang unang pagkakataon na nakakita din ako ng ganito. Nakakita na ako ng elite quality na tableta noon, ngunit ito ay isang 2 linya na tableta na pinino ni Mr. Raikkonen, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nagsabi. Pagkasabi niya noon ay may na-realize siya at hindi niya maiwasang mapasulyap kay Raikkonen sa gilid. Gaya ng inaasahan niya, ang kanyang maling pananalita ay nagdulot kay Raikkonen na mukhang malungkot, at halata na si Raikkonen ay nasa napakaasim na kalooban. Tutal, gustong-gusto ni Raikkonen na magpakitang gilas sa harap nila sa tuwing matagumpay na nakapagpino ng ilang elite quality na tableta. Maiintindihan ng isang tao na hindi maganda ang mood ni Raikkonen matapos ikumpara sa isang brat. Isang ideya ang pumasok sa isip ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at agad niyang ipinaliwanag. Siyempre, walang saysay na ikumpara sila sa isa't isa. Pagkatapos ng lahat, si Raikkonen ay isa na ngayong second-grade medium-rank alchemist na malapit nang maabot ang second-grade high rank. Hindi tayo dapat gumagawa ng mga paghahambing sa kanya. Lalong gamaan ang pakiramdam ni Raikkonen pagkatapos ng pahayag na iyon. Walang pakialam si Severin sa pagkataranta ng lahat ng tao sa paligid niya. Kinuha niya ang mga tableta, iniabot kay Fanzo, at sinabing, maaari mong inumin ang isa ngayon at itabi ang isa para sa susunod na araw. Bibigyan kita ng ilang dry needling treatment isang beses sa isang araw para sa susunod na 4 na araw, at magiging maayos ka sa daan patungo sa paggaling. Salamat, Mr. Severin. Uminom si Fanzo ng tableta at nakaramdam ng labis na pagkabalisa. Maingat niyang iniligpit ang isang tableta at sa kanilamon ang isa pa sa isang lagok. Umupo siya sa sofa at nagpahinga matapos itong inumin. Haha, ang daming tao dito. Ano ang lahat ng mga kaguluhan? Ano ang pinapanood ninyong lahat? Isang magandang boses ng babae ang narinig. Lumingon ang lahat at agad na nakita ang isang medyo may edad na dilag na pumasok. Ang babae ay mukhang bata at maraming tao ang sumabay sa kanya mula sa likuran. May humakbang kaagad at binati ang kabilang partido. Hello, Madam Faye. Nagtipon silang lahat para manood ng demonstrasyon ng alchemy ni Mr. Severin, ang bagong itinalagang gobernador ng South County. Sa pagkakataong iyon, humakbang kaagad si Surina at ipinakilala ang babae kay Diane. Ito ang gobernador ng East County, si Faye Tannenbaum. Ang gobernador ng East County ay isang babae. Medyo nagulat si Megan sa narinig. Para sa record, ang mga alkalde, ang iba pang 3 gobernador ng county, at ang mga pinuno ng karamihan sa mga pamilyang may mataas na uri ay karaniwang mga lalaki. Bilang resulta, naisip ni Megan na ang gobernador ng East County ay magiging isang lalaki din.
Hindi niya inaasahan na si Faye ay isang medyo dalaga. Gayunpaman, narinig ni Faye ang mga salita ni Megan. Hindi niya maiwasang mapangiti at sabihin, malibang maging babae ang isang gobernador. Kahit sino, kasama ang mga babae, ay may kakayahang umakyat sa tuktok hanggat sila ay sapat na malakas. Hindi ka ba sumasang-ayon? Oo, tama ka, Madam Faye. Natigilan si Megan, at dali-dali siyang sumang-ayon sabay ngiti. Hindi niya inaasahan na maririnig ni Faye ang kanyang sinabi, lalo pat binulong niya ito sa mahinang boses. Tumingin si Faye kay Severin at sinabing, hindi ko inaasahan na ang gobernador ng South County ay magiging napakabata pa, lalo na't nagpipino ng gayong makapangyarihang mga tableta. Nasa iyo ang aking taos-pusong paghanga. Naging interesado akong malaman kung anong uri ng tao ang gobernador ng South County. Bahagyang napangiti si Severin matapos marinig iyon at sinabing, "You're too kind, Madam Faye. Narinig ko ang mga tao na nagsabi na ikaw ay isang magandang babae, ngunit ako ay lubos na nabigla sa kung gaano kakaganda sa personal." Ang sweet talker mo, Mr. Severin. Ngumiti si Faye at nakaramdam ng labis na pasasalamat. Sa paglipas ng sandali, parami ang mga tao mula sa mga upper class na pamilya o city mansions ang dumating sa venue. Dumating na ang iginagalang na Diyos ng digmaan, si Mr. Callum. Tuwang-tuwa na anunsyo ng isang katulong. Pumasok si Callum mula sa gate at naglakad patungo sa waiting lounge. Ang apat na Diyos ng digmaan ay pawang napakaabala, kaya napakababa ng pagkakataong makadalaw sila sa piging ng kaarawan. Gayunpaman, nagpakita ang isa sa kanila, at natural na tuwang-tuwa ang mga mula sa mansyon ng probinsya. Sa pinakakaunti, ito ay patunay na ang mga Diyos ng digmaan ay nagpapakita ng kagandahang loob sa gobernador ng Skystream Province. Si Callum ay mas malapit sa Skystream Province, at ang kanyang relasyon sa gobernador ng lalawigan ay palaging maayos. It's not a surprise that he would attend the birthday banquet, sabi ng isang mayor na may mahinang ngiti. Tumango ang lahat, at hindi napigilan ni Satchel na magsalita ng mahina. Sapat na kung isa o dalawang Diyos ng digmaan o gobernador ng lalawigan ang dumalo sa piging. Ang gobernador ng Skydrop Province ay may magandang relasyon sa gobernador ng Skystream Province, kaya iniisip ko kung dadalo rin siya. Oo, sabi ni Draven. Medyo magkalapit ang ating dalawang probinsya, kaya natural na mas maganda rin ang kanilang relasyon. Ang parehong hindi masasabi sa ibang mga estado, bagaman. Pagbati, War God Callum. Nagbaw ang lahat para sumaludo sa kanya nang pumasok siya sa hall. Ang tagal na, Mr. Callum. Nakita ni Felicia na dumating na ang pagkakataon para ipagmalaki niya ang kanyang katayuan, at agad siyang humakbang ng may ngiti. Maraming tao ang tumingin kay Felicia na may kakaibang ekspresyon. Isa lamang siya sa mga miyembro ng pamilya ni Severin at hindi mismo ang gobernador ng South County. Naramdaman nilang lahat na lumalampas na siya sa kanyang mga hangganan nang tumayo siya at binati si Callum ng ganoon, at wala ni isa sa kanila ang naniwala na ililibang siya ni Callum. Gayunpaman, lahat sila ay naiwang tulala sa sumunod na nangyari. Nakangiting sabi ni Callum in a very friendly manner, "Yes talaga, Madam Felicia. Nagmumukha kang mas bata at mas maganda sa pagdaan ng mga araw. Binobola mo ako, Mr. Callum. Nakikita ko na nagiging mas energetic ka kaysa noong huli tayong nagkita." Agad na nakaramdam ng pagmamalaki si Felicia, at napangiti siya nang maging focus sa kanya ang lahat. Para bang ipinapaalam niya sa lahat na may napaka-espesyal na relasyon ang kanyang pamilya kay Callum. Lumapit si Callum kay Severin, at dahil alam niyang mas gusto ni Severin na maging low profile, ngumiti lang siya kay Severin at sinabing, "Kumusta ka na, Mr. Severin? Nasanay ka na bang maging gobernador ng county?" Kahit gaano kasimple ang pangungusap na iyon, marami pa rin ang nabigla nang marinig iyon. May chismis na naging gobernador ng county si Severin dahil kay Callum, at ang mga claim na iyon ay tila may hawak na tubig. Gayunpaman, ang paraan ng pagbigkas niya sa tanong na iyon ay kung ano ang dahilan kung bakit nagulat ang lahat. Maraming mayor doon ang nangarap na maging gobernador ng county, kaya ano ang dapat masanay sa pagiging gobernador. Bukod dito,
Ang tono ni Callum ay tila nagpapahiwatig na inilagay niya si Severin sa isang mahigpit na lugar sa pamamagitan ng paggawa sa huli na isang gobernador ng county. Nandito na ang gobernador ng lalawigan ng Skydrop Province. Maligayang pagdating kay Mr. Seymour Enderby. Isa pang boses ang nagpahayag, at ang tingin ng lahat ay muling napunta sa pasukan. Napatingin din si Severin sa direksyon ng boses. Napatingin din ang lahat, at nakita nilang lahat ang isang matanda na may kulay abong buhok na nagmamadaling pumunta doon. Matangkad siya, at maraming tao sa likod niya. Ang sinumang tumitingin sa kanya ay mararamdaman ang kanyang aura ng kataasan. Ang gobernador ng Skydrop Provinces. Nandito siya, bulalas ng isang tao. Siya ay isang napakalakas na tao, at ang kanyang natamo ay kapareho ng gobernador ng Skystream Provinces. Pareho silang level 9 Warrior King. Ang mga naging gobernador ng lalawigan ay walang alinlangan na napakalakas. Haha, buhay na. Nakangiting sabi ng matanda pagkatapos maglakad. Tapos, nilingon niya si Callum at binati, "Callum, akala ko wala ka dito. Medyo malayo ka rito kaysa sa akin, at nagulat ako na nauna ka sa akin. It's been a few months simula nung huli tayong nagkita, right? Mag-inuman tayo mamaya." Haha, tumawa si Callum, at kitang-kita ang magandang relasyon niya sa matanda. Siyempre, nakangiting sabi ni Seymour. Kasunod ng maikling pagpapalitang iyon, binati ni Seymour ang tatlong gobernador na sina Timon, Fanzo, at Faye. Pagkatapos ay ipinakilala ni Callum si Seymour, "Narito ang bagong hinirang na gobernador ng South County na binanggit ko sa iyo. Ang kanyang pangalan ay Severin Foylet." Agad na nagliwanag ang mga mata ni Seymours, at nagkusa siyang iabot ang kanyang kamay para makipagkamay. "Madalas kang banggitin ni Callum sa akin, Severin, at matagal na kitang gustong makilala. Natutuwa ako na sa wakas ay dumating ang pagkakataon ngayon. Umupo tayo sa iisang mesa at magsalo ng masarap na inumin." Si Crone, Satchel, at ang iba ay may nalilitong ekspresyon. Ano na ang nangyayari, at bakit ang taong kasing aloof ni Seymour ay magkukusa na makipagkamay kay Severin at mag-alok pa na maupo sa iisang mesa ng magkasama para uminom mamaya? Ang ugali ng matanda ay nagdulot sa kanila ng lubos na pagkagulat. Medyo nataranta rin ang tatlo pang gobernador, at nagtataka kung bakit parang mas magalang si Seymour kay Severin kaysa sa kanilang tatlo. Kung tutusin, si Severin ang dapat na nagkusa na kumita ng pabor sa kabilang partido. Sandaling natigilan si Severin, ngunit hindi nagtagal ay naunawaan niya ang sitwasyon. Kung ganoon kaganda ang relasyon ni Callum kay Seymour, baka sinabi na ni Callum kay Seymour na master niya ako. Wala nang ibang paliwanag kung bakit ganoon kagalang si Seymour sa kanya. Matapos ang paunang sorpresa, agad na tinanggap ni Severin ang pakikipagkamay at sadyang nag-react ng mahinhin. Ako ay tunay na flattered at pinarangalan sa iyong imbitasyon, Mr. Seymour. Sisiguraduhin kong magtataas ng ilang mga toast sa iyo mamaya. Ilang toast lang ang hindi magagawa. Well, dapat uminom ng masaya mamaya. Agad na humagalpak ng tawa si Seymour at nasa napakasigla na mood. "Sir Severin, ang paa ko. Nararamdaman ko na ang paa ko." Sa pagkakataong iyon, gulat na bulalas ni Fanzo, na nakaupo sa sofa sa tabi niya. "Talaga, Dad?" Nagtatakang tanong ni Maylin nang marinig iyon. "Anong nangyayari dito?" Tanong ni Seymour na hindi niya alam ang sitwasyon. May nagpaliwanag sa kanya ng lahat. Kabanata 970. "Hehe, pasensya na po, Mr. Fanzo. Muntik ko nang makalimutan ang tungkol dito pagkatapos kong makipag-usap sa kanila. Mga 10 minuto na ang nakalipas, tama ba? Dapat kaya mo nang tumayo. Gayunpaman, malamang na hindi ka pa sanay, at hindi ka pa rin ganap na nakaka-recover, kaya kailangan mo pa rin gumamit ng saklay sa ngayon upang maiwasan ang iyong sarili na mahulog." Tumawa si Severin at saka sinabi kay Fanzo. Tumango si Fanzo at tumayo sa tulong ng kanyang tungkod. Nang subukan niyang iunat ang binti na iyon, natuklasan niyang ramdam niya ang kanyang binti at malayang ginagalaw ito kahit natigas ito noon. "Nakikita mo ba iyon, Maylin? Maaari ko na itong igalaw. Nagagalaw ko na ang paa ko sa wakas."
Sinubukan ni Fonzo na humakbang pasulong, at bagamat hindi pa rin siya sanay at may isang hakbang na kakaiba sa mga ordinaryong tao, talagang kaya niyang humakbang gamit ang paa na iyon. Nakikita ko, Dad. Nakikita ko. Ang pagpapagaling nito. Si Mr. Severin ay isang tunay na doktor ng himala. Si Maylene ay nasa sabik, at ang kanyang mga mata ay namula habang ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung paano pa kita pasasalamatan, Mr. Severin. Huwag mag-atubiling ipaalam sa akin kung kailangan mo ng tulong ko sa hinaharap. Tuwang-tuwa si Fonzo na halos mawalan na siya ng masabi. Nasa sabik na lang niyang hawakan ang kamay ni Severin at mag-alok na tulungan si Severin sakaling kailanganin ng huli ang anumang tulong sa susunod. Masyado kang mabait, Mr. Fonzo. Ito ay hindi malaking bagay para sa akin, kaya huwag mag-alala tungkol dito. Tumawa si Severin at mahinhin na sumagot. Gayunpaman, tuwang-tuwa pa rin si Fonzo, at sinabi niya kay Severin. Hindi, Mr. Severin, maaaring hindi ito malaking bagay para sa iyo, ngunit ito ay nangangahulugan ng mundo sa akin at sa aking pamilya. Kahanga-hanga ang iyong mga kasanayang medikal, Mr. Severin. Oo, Mr. Severin. Isa ka talagang miracle doctor. Maraming tao ang pumupuri kay Severin. Si Crone, Satchel, at ang grupo nila ay may maasim na ekspresyon. Tumabi pa si Draven kay Satchel at mahinang sinabi, I didn't think he'd be that good in medicine. Nagawa pa niyang pagalingin ang sakit ni Fonzo. Malamig na tumikim si Satchel at mahinang sinabi, kung hindi niya sinaktan ang Stormy Moon Sect, magkakaroon siya ng napakaliwanag na kinabukasan pagkatapos ng kanyang kilos ngayon. Bukod sa pagkakaroon ng magandang relasyon sa isang Diyos ng digmaan, nagawa niyang mapagtagumpayan ang parehong gobernador ng East County at gobernador ng Skydrop Province. Sa kasamaang palad, itinuro ni Draven, nakagawa siya ng isang napakatangang pagkakamali nang masaktan niya ang mga miyembro ng Stormy Moon Sect at pinatay ang kanilang mga disipulo. Malamig siyang ngumiti at sabik na makita si Severin sa pagbagsak. Ilang minuto pa ang lumipas, at nagsimulang dumami ang mga tao. Sa wakas ay nagpakita ang gobernador ng Skystream Province sa kabilang pasukan kasama ang maraming matataas na tao mula sa mansyon ng probinsya. Sorry kung pinaghintay ko kayong lahat. Nakangiting sabi ng gobernador ng Skystream Province na si Zeke Hubble at tumango sa karamihan. Medyo buhay na buhay dito. Lumapit si Regan at sinabi kay Zeke, Sir, napalampas mo ang ilang excitement kanina. Si Zeke ay nagkaroon ng napakagandang relasyon kay Regan, at orihinal niyang gustong italaga si Regan bilang gobernador ng South County. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na igiit ni Callum na italaga si Severin sa lahat ng bagay, at hindi siya masyadong masaya bilang resulta. Napangiti siya at sinabing, Oh, anong nakaka-excite na bagay ang na-miss, Regan? Curious akong malaman. Ipinaliwanag ni Regan, nagawa lamang ng gobernador ng South County na pagalingin ang sakit sa binti ng gobernador ng West County sa matagal na panahon. Ilang araw na lang ay makakalakad na si Mr. Fonzo na parang normal na tao. Ipinakita rin ni Mr. Severin ang kanyang alchemy technique para mapanood ng lahat, at matagumpay niyang napino ang isang elite quality na 6 na linyang tableta.